Hi guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, gaano nga ba katagal bago magkaroon ng employer ang mga nag-a-apply as domestic helper dito sa Hong Kong? So guys, iba-iba ng sitwasyon, iba-iba ng swertehan. Ayan, meron akong subscriber na nag-comment siya nag-message siya sa akin nung nakaraan. Sabi niya, 3 na interview na daw kaso hindi siya natanggap. So, ano daw ba yung tips para ma-hire? Tapos, hindi ko siya na-replyan kasi nga busy. Tapos, biglang nag-message sa akin na, ma'am, may employer na ako, hindi ako in-interview, ganito. Yun. So, depende talaga. Una, madidisappoint ka kasi nga, hindi natin swerte-swerte. Iba-iba tayo ng swerte. So, ang sayo talaga is antayin mo. Huwag kang mainit kasi habang nandyan ka pa sa Pinas, maggawa ka ng ibang pagkakaabalahan para hindi mo mapansin na yun nga tumatagal na yan. So dapat din marami kang a-applyan. Halimbawa ako, bago ako pumunta sa Light and Hope na agency, dumaan muna ako sa Kings, nag-apply ako doon. So doon sa Kings kasi hindi nila kinukuha yung passport kaya naka-apply pa ako sa ibang agency. Meron ding isang agency yung Maris and ano pa yung isa? Maris yung kilala, tapos Sunlight, ayan. So, yan yung mga popular na na mga agency bound to Hong Kong. So, yung walang hiramin nyo yung passport nyo kung gusto nyo mag-apply sa iba or kaya doon muna kayo sa mga agency na hindi kinukuha yung passport para makahanap pa kayo ng iba. Ganyan yung ginawa ko sa King's Manpower muna ako and hindi nila kinuha yung passport kaya nagkaroon pa ako ng chance para mag-apply sa Light and Hope. And doon sa Light and Hope, kinuha nila yung passport ko, so tumigil na ako. Buti na lang, doon ako nagkaroon ng employer, kaya madali lang. Siguro, sa King's Manpower, inabot ng February ako nag-apply. So, March pa ako nagkaroon ng employer sa kanila. Sa Light and Hope naman, 2 weeks lang, nagkaroon ako ng employer sa kanila. So, sabi nga ng agency ko sa Light and Hope, bigyan nyo ako ng 1 buwan para i-market kayo sa Hong Kong, para magkaroon kayo ng amo. Pag wala pa din sa 1 buwan, follow up nyo ako para ibigay ko kayo sa ibang agency nila sa Hong Kong para interviewin. So, ganun. Ang pinakamadali or mabilis makakuha ng amo is yung mga ex-abroad, galing Kuwait, galing Middle East. Yun yung mabilis kasi maano na sila ba, yun yung mga gusto ng amo kasi alam nila na maano sa bakbakan, matiisin yung mga galing sa ibang bansa. Mga first timer minsan, ayaw nila, depende sa amo, ayaw nila kasi nga maarte pa, mabilis mag-give up. Kasi yung sa Middle East or ex-abroad, matiisin yan. May kilala ako, iwan ko nanonood pa siya ngayon, si Ate Jane. Ano siya, galing siya ng ibang bansa, hindi ko lang alam kung Kuwait. So habang doon siya, nag-apply na siya dito sa Hong Kong, nakakuha siya ng amo. So parang natigil lang siya sa Pinas ng mga 2 weeks or 3 weeks, tapos flight na siya dito. Ngayon yung amo niya sobrang lala ng ugali. Grabe yung hirap na pinagdadaanan niya. Alam niyo yung nagbibigay sa kanya ng pagkain, yung katabi niya na bahay na may Pilipina na tulong. So iniiwan doon sa pinto yung pagkain para may pagkain siya kasi grabe yung pinagdadaanan niya, late na siya natutulog, ganyan. Puro na siya dito, yung parang bilog-bilog. Yan, hindi ko ma-explain. Tapos nagkakasakit na siya. Pero tiniis niya hanggang ngayon. Malapit na ata siya mag 2 years. Tiniis niya talaga, guys. Pero puro siya reklamo talaga. Ano siya sa akin, grabe na yung pinagdadaanan niya. Pero tinitiis niya. Yun yung mga nasa Middle East. Matiisin talaga sila. Kasi sanay na yan sila sa hirap doon. And doon kasi sa Middle East, mahirapan kang mag-break contract. Pag mag-break ka ng contract or magpabalik ka sa agency, another amo. Doon sa amo mo, another 2 years ka na naman. Tapos hindi ka pwedeng mag-break ng contract. Kaya tinitiis talaga nila para makauwi. Ganyan yung kapatid ko. Tiniis niya talaga. Grabe yung pinagdadaanan niya. Yung minsan may iiyak na siya, may stress na siya. Tapos bumabalik din naman. Ayan, babalik na naman siya. So, next is ang hirap ng dito kasi ang daming mga agency sa Pinas na nagbibenta or nag-aano ng mga domestic helper para mabenta dito or maano dito sa Hong Kong. So maraming competition ba. Kaya huwag kayong mainip kung wala pa kayong amo tapos nadidepress na kaagad kayo, guys.
hindi mo kapalaran yung kapalaran ng iba. Yung iba is nagiging proud na, nagsasabi na yung mga kasamahan mo na, ay, may amo na ako, ganto, ganto, ganyan. Mainggit ka, syempre. Ganyan ako nung, nung ako, tapos yung kasama ko may amo na, naunahan niya ako. Pero yun yung nag-break ng contract. Siya yung unang nagka-amo. Sabi niya yung amo niya is mabait daw. So, parang, hay, buti pa siya may amo na. Ba't ako wala pa? Tapos nung nagka-amo din ako, ay, salamat. Ayun, at least, yung akin medyo okay kaysa sa kanya, salbahe, kaya nag-break siya ng contract. Kaya wala yan siya pabilisan, nasa swertihan mo yan. Kung mapunta ka sa swerte na amo, mabait, worth it lahat ng hintay mo sa Pinas, kasi nga, napunta ka sa matinong amo. Pag napunta ka naman sa amo, wala. Kaya kailangan, anuhin nyo lang, take it easy. Huwag kayong magreklamo na wala pa kayong amo, ganyan, ganyan. Kasi, ang anuhin nyo, si God yung nakakaalam kung ano yung ano nyo dito sa Hong Kong, kapalaran nyo. Basta i-pray nyo lang na mabait. Parati ako pumupunta sa Quiapo kasi malapit lang yung agency namin sa Quiapo. So, bumababa ako doon. Nag-pray ako always na sana, Lord, mapunta ako sa mabait na amo. Ayan. So, thankful naman ako. Hindi sila yung ko dito, emotional ko is hindi drain dito sa amo ko. Lang sa bata lang talaga problema, pero sa mag-asawa wala. So, next, yung mga kasi sa Pinas, kailangan mong pagdaanan yung interview. Marami ka pang dadaan ng interview. Tsaka galingan nyo sa pag-interview ng sa employers. Halimbawa, sa isang employer, kukuha yan sila ng 5 katulong na prospective na i-interviewin nila. Diyan, isa lang yung kukunin. Kaya kailangan, galingan mo. Ipakita mo yung best mo. Huwag kang kabahan. Yung English mo dapat, yung introduce yourself, sauluhin mo na, guys, sa King's Manpower, meron silang papel na nakalagay doon kung paano mag-introduce yourself. Tuturuan ka na nila. Yun yung susundin mo. Kahit mag-apply ka sa ibang agency, yun yung susundin mo. Ganun ako. Kaya nagulat yung agency ko sa Light and Hope na ang galing ko mag-introduce yourself. Galing yun sa King's Manpower na papel, sinaulo ko. Tapos, nung nagamay ko na siya, kaya tuloy-tuloy yung pagpapaliwanag or pag-explain ko ng ko sa sarili ko. Kasi nga, nung interview ko sa Light and Hope, pandak ako. Nung pinaupo ako sa upuan, ang haba pa ng sobra sa upuan. Tapos sabi ng agency sa Hong Kong, ang liit mo, ano ba yung height mo? Sabi niya ganun. Hindi mo ba alam na yung namin na height dito is ganto, ganyan? Tapos sabi ko, yun lang talaga yung height ko, sabi ko ganun. Sabi niya, sige, proceed, introduce yourself. Ginalingan ko sa introduce yourself. Sabi ko, hi, my name is Genevieve Guarin. I'm 27 years old. Lahat-lahat, guys. And I was a domestic helper in Hong Kong, in Philippines for 3 years, ganyan. And I graduated in like this, and I also take up vocational course for 6 months, which is English proficiency. So, ganito lang ako magsalita para mas maintindihan nila, clear and loud. Hindi pwedeng, my name is, ganyan yung kasama ko, kaya hindi siya natanggap. Yung kaibigan ko, siya yung nilibre ko nung kami sa Light and Hope. Sabi ko, siya kasi yung nauna sa akin bago ako. Sabi ko, hi, my name is Rachel, ganto. Sabi ko, taasan mo yung boss. Ha? Sabi niya ganun. Sabi ko, anuhin mo yung boses mo. Lakasan mo. Ay, mahina pa din. Nakaganon pa sa microphone ng headset. Tapos nung ako na, biglang lahat ng mga tao doon. Kasi katabi lang namin yung mga table ng mga nagpa-process ng papel yung sa office nila. So, doon kami in-interview kasi iba din yung sa loob na in-interview. 2 agency sa Hong Kong yung nag-interview nung time na yon. So, magkabilaan. Nung ako na, ang lakas pa naman ng boses ko pa. Sanay ako magbenta sa Pinas. Ako, sales lady. So, tell me your name, ganun. Ay, sabi, daw ako, pandak daw ako, baka hindi daw nila, hindi daw ako pasok sa qualification. Pero nung binanatan ko na nung interview, tapos sabi niya, do you have a boyfriend? Sabi niya ganun. Sabi ko, no ma'am. Oh really? I don't believe you. Sabi niya ganun. Sabi ko, yes ma'am, I don't have boyfriend because for now, I was focused on making money. So if I have money, I can have a boyfriend. Sabi ko ganun, tapos tumawa ako. Tapos yung mga yung mga staff doon, natawa din. Tapos
natigil sila sa trabaho nila, guys. Sabi nung mga kasamahan ko, ang galing-galing mo, be. Sabi niya, alam mo ba na ang lakas-lakas ng boses mo, tapos yung lahat ng mga nagtatrabaho nung time na yun is nakikinig lang sa'yo. As in, nung time na yun, focus lang ako sa kausap ko sa phone, wala akong pakialam sa paligid. Talagang ang lakas pala ng boses ko, pero nung time na yun, ang gusto ko lang talaga is matanggap, kaya wala akong pakialam. Talagang, tapos ganito pa yung mukha ko, yung patawa-tawa ba, ganito. Sabi niya, oh really, I don't believe you. Sabi ko, tapos himuko pa akong ganun kasi tumawa ako. Sabi ko, yes, ma'am, I don't have boyfriend because for now I was focused on making money, and if I have money, then I have a boyfriend after. Sabi ko ganun, tapos tumawa yung mukha ko kasi tumawa ako ng malakas. Tapos sabi niya, oh okay, sabi niya, then we will see what will happen. Sabi niya ganun sa akin. Sabi niya, good luck. Sabi ko, thank you, bye-bye. And then sabi, wow, ang galing mo, alam mo ba, sa lahat, ako yung pinakapandak, pero ako yung number 1 na nakuha, na hired, as in, sabi, eto na, binasa na yung papel kung sino yung nakapasa sa interview. First is, Genevieve Guarin, wow, nilaban ka, sabi nung nagbasa na taga-office, wow, nilaban ka, ikaw yung hindi tagilid kanina, ikaw yung pandak, tapos ikaw pa yung nasa una sa listahan, tapos ngumiti lang ako. So guys, anuhin nyo, confident kayo dapat sa sarili nyo, kasi ganun dapat, pag in-interview kayo, bigay nyo na yung best nyo kasi minsan lang yan. Hindi natin alam kung ano yung ano natin. Kaya tingnan nyo ako ngayon, kahit papano naman, naikot ko na yung Hong Kong, napagawan ko na ng bahay yung mama ko, may cellphone na akong sarili, tapos may kalabaw ako, yun lang yung may pagmamalaki ko sa ngayon. Wala na. Kasi nabaon din ako sa utang. At least kahit papano natapos na yung bahay ko, yung nagastos ko dyan nasa 700,000. Kung alam nyo lang, grabe yung pagtitiis ko dyan, yung mga pagkain na dinitiis kong kainin para lang mapagawa yung bahay na yan. Kaya deserve ko yung meron ako ngayon, tapos kinainggitan pa yan visit. Kinainggitan pa yung bahay, yung animal. So thank you for watching and I love you all. Bye bye.